Nag-inspeksyon ang Department of Agriculture at DTI sa Balintawak Market kasunod ng pagpapataw ng MSRP sa karneng baboy. Pinag-aaralan naman ng Agriculture Department ang isasampang kaso sa mga lalabag sa kautusan. Ang sentro ng balita mula kay Vel Custodio. Walang inaasahang pagtaas ng presyo ng mga produktong agrikultura sa mga susunod pang linggo ayon sa Department of Agriculture. Stable kasi ang supply at demand ng mga agricultural products. Pangkalahatan po, lalo na ngayon, nakita rin natin sa report din ng PSA, yung presyo po na ating mga agricultural products pababa po ngayon. Tinitignan po natin kasi yan mostly dahil nga po sa interventions din na ginagawa din ng government. Bumaba rin ang presyo ng gulay sa mga palengke, lalo na ang sibuyas at kamatis dahil sa anihan season. Minamarket link naman ng regional office ng DA ang mga sobrang supply ng kamatis para hindi ito masayang. Sa joint inspection ng DA at Department of Trade and Industry sa Balintawak Market kanina, nakitang bumaba pa sa 360 pesos ang presyo ng liempo na mas mababa sa maximum suggested retail price ito na 380 pesos. Ang kasim naman ay bumaba pa sa 340 pesos na may 360 pesos MSRP. Maging ang sabit ulo ay mas mababa rin na 300 pesos na umaabot sa 295 pesos. Nagkasundo ang DA at mga biyahero na gawin na lang na 230 mula sa dating 250 pesos ang bentahan ng buhay na baboy na sinunod naman ng mga biyahero. Inaasahang mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng baboy sa mga susunod pang araw dahil sa market forces. Ibig sabihin, kung magsisimula ng magsibabaan sa ibang palengke, ay bababa na rin ang iba. Bagamat hindi pa gaanong naghihigpit ang DA, pinag-aaralan na ng Legal Department kung anong isasampa sa mga lalabag sa MSRP. Magkakaroon ng monthly evaluation para sa pork MSRP. Kasi simula pa lang nung Monday Tapos after 1 month, magmi-meeting muli kami. Miniting ni Secretary Kiko 2 weeks ago. Kahapon, nag-meeting naman kami ng mga biyahero. So, pakiusapan muna. Isang buwan ito, then we will revisit ang presyo at most likely bababa pa ang presyo. Sapat din ang supply ng baboy dahil sa bumibili sa repopulation nito. Bunsod na bumababang kaso ng African swine fever at sa repopulation program ng gobyerno. Nakatulong din ng control system ng checkpoint at ang pagsisimula ng pagbabakuna ng African swine fever vaccines. Kapag ka sinabi ng hindi ko ipine-preempt ang FDA, kapag ka sinabi lang okay, tatanggalin na natin yung modified release. Ang mangyayari, modified release commercial. So hindi nagagasta ang gobyerno at ito magiging available. At ngayon, mayroon tayong mga 4 pa at 5 bakuna na tinetest para bumaba ang presyo ng bakuna. Sisikapin ng kagawaran ng agrikultura na gawing 200,000 ang doses ng bakuna ngayong buwan. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.